Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan naming taga-subaybay. Kung paano ninyo napapanood ng nagdaang mga gabi ang topic natin. I-assure namin na sa gabing ito inyong mapanood muli ang pinakamahalaga sapagkat dito ninyo matutunan sa ating topic ang kadahilanan kung bakit marami ang nangingilin ng linggo. Ito po ang title na ating pag-aralan ngayon. Ang title natin ay Bakit Marami ang Nangingilin sa Araw ng Linggo. At alam ko na ito po'y magandang talakayan sapagkat ating nakikita sa ating sanlibutan ngayon kung gaano karami ang mga relihiyon na nangingilin sa araw ng linggo. Bago tayo dadako sa ating talakayan, tayo po muna yumuko para sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, alam namin na kayo ang dahilan kung bakit kami nangangaral. At kayo po ang dahilan kung bakit ginawa namin ito sapagkat inyo pong inuutusan kami na ipangaral ang magandang balita. Sa gabing ito, Ama, pagpapalain ang aming talakayan. Pagpapalain ang mga katotohanan na aming inihanda para sa aming mga taga-subaybay. Umaasa kami sa inyong gabay, pangunguna, at aming hinihiling ang inyong espesyal na paghawak sa aming buhay. Pangungunahan nawa kami ng inyong banal na espiritu upang anuman ang aming sasabihin, mayroon itong kapangyarihan at maintindihan ito ng aming tagapakinig. Umaasa kami sa inyong pangunguna na inyo kaming pagpapalain lahat. Pagpapalain din ninyo ang lahat na nanonood ngayon sa araw na ito. Umaasa kami sa inyong pangunguna. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, dito tayo sa ating talakayan ngayong gabi. Ang ating topic ngayon ay bakit marami ang nangingilin sa araw ng linggo. Ating natutunan kagabi na ang araw ng Sabat, ito po yung tunay na araw ng pangilin. Kaya nga ating nakikita ninyo ang ating paliwanag kagabi, tinitingnan natin sa referensya sa kalendaryo. Ang araw na ikapito, ito po'y Sabat at ito po ang turo ng ating Panginoon. Pero paano nangyayari na pinalitan ito sa halip na ikapitong araw, ginawa ito ng unang araw ng Sanlinggo. Pero nakikita ninyo itong maraming mga tao, no? Ito po'y isang pagkakataon, isang panahon na ang Papa sa Roma nagsasalita. At ganito po karami ang mga tao na nangingilin sa araw ng linggo. Kung iipunin sa buong sanlibutan, ang mga taong nangingilin sa araw ng linggo, ating nakikita na hindi lang sila milyon, kundi they are billion of people keeping Sunday as holy day. Pero ating pag-aralan ngayong gabi, kung marami ang nangingilin sa araw ng linggo, ito ba'y nangangahulugan na tiyak at ito'y katotohanan? Kung ating babasahin ang Biblia, ito po yung tala sa nakasulat sa Matthew City, mga versikulo 13 at 14, no, kung sinasabi na kung marami ang nangingilin sa linggo, ay tiyak na ba ito, nabasihan na ito ay katotohanan? Pero kung ang ating titingnan ang Biblia, ito po'y opposite na pangyayari sapagkat ito po yung nakasulat sa Biblia. Ating babasahin ang Matthew City 13 hanggang 14, ito po yung nakasulat, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami doon ang nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong doon. Sa talata nating binabasa, dito po nagkakaroon ang dalawang comparative na ang dalawang daan. Na mapapansin ninyo, ang sinulat ng talata, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Kasi ang makipot na pintuan, ito yung tiyak na papunta sa kaligtasan. Pero ang maluwang na daan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami doon nagsisipasok. Kung ating titingnan, ito yung realidad mga kapatid. No, saan ba sa dalawang daan ang tinuturo ng Diyos na magdala sa atin sa kaligtasan? Hindi ang lahat na iniisip ng karamihan ay tama. Sa ating mga tao ang ating iniisip, pag maraming nangingilin sa linggo, yan ang tama. Sapagkat ang mga nangingilin yan, mga matatalinong tao yan. Hindi mo yun masasabi na ang pumipili sa pagngingilin sa araw ng linggo, sila po'y walang alam. Sapagkat karamihan sa kanila mga profesional. Pero bakit
pag titingnan mo sa Biblia, ang tala sa Biblia, kakaunti ang pumapasok sa makipot na pintuan. Ang relihiyon po mga kapatid, ito po tulad ng Panginoon sa daan na makipot at sa daan na maluwang. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat ito yung katunayan na ang relihiyon na walang bawal, hindi po yung tunay na relihiyon. Sapagkat ang relihiyon na tama, mayroon pong mga restriction na inalagay ang Panginoon. Sapagkat ang kanyang mga batas, ito po'y magdadala sa atin patungo sa kabanalan. No, pag titingnan natin yung versikulo 14, ito yung sinasabi, sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong doon. So in realidad, ito yung binabanggit ng Panginoon, no? Kapag marami ang pumapasok sa ganitong daan, ang sinasabi ng Biblia, opposite sa ating pinaninampalatayanan o pinaniwala, na kapag marami ay patungo yan sa kaligtasan. At ito pa yung tiyak na sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 16:25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay daan ng kamatayan. Ang relihiyon ngayon ay halintulad ito ng Panginoon ng daan. Pero ito yung sinasabi at nakakagulat na katotohanan. Maaring ang iyong relihiyon na hawak ngayon ay tinuturing mo ito na magdala sa iyo sa kaligtasan. Maaring ang relihiyon mo ngayon ito'y matuwid para sa iyo. Pero mag-ingat ka kaibigan. Maaring ang daan na iyong pinaniwalaan na magdala sa iyo sa kaligtasan, baka ang dulo niyan ay daan ng kamatayan. Ngayong gabi ating pag-aralan ang isang katotohanan, bakit marami ang nangingilin ng linggo. Sa Bagong Tipan, ating pag-aralan, alam niyo pag ita-type ninyo sa mga computerized Bible ninyo, may mga Bible tayo na nasa computer na, no? Mayroong mga ganong mga Biblia. Pag subok ninyong ita-type ang word na Sunday o first day of the week, sigurado ako na 8 talata lang ang lalabas sa inyong mga computer. Sapagkat sa totoo lang, 8 talata lang sa Biblia ang 8 bisis lang binanggit sa ating Biblia sa New Testament ang patungkol sa araw ng linggo. Hindi po totoo na sinasabi ng karamihan na ang Sabat sa Old Testament lang yan, sa New Testament ay Sunday na. Isa po yung kabulaanan sapagkat atin ang napatunayan sa nagdaan nating mga topic na kahit sa Bagong Tipan si Jesus Christ ay Sabado, ang kanyang mga alagad ay Sabado, at pinatunayan ni Jesus Christ sa sulat ni Apostol Pablo na may natitira pang ang kapahingahang Sabat sa bayan ng Diyos. Ating pag-aralan ngayong gabi, sa Bagong Tipan, ang araw ng linggo, 8 bisis lang itong binabanggit. Atin itong pag-aralan, ang una nating mga talata, ating pag-aralan muna yung record o tala sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Ito yung tala sa Biblia na ating maunawaan na ang Sunday at ang araw ng Sabat, ito pala ang araw ng kapahingahan. Ito yung araw na nakasulat sa batas. Pero ang Sunday, ating titingnan, ito yung unang record na ating pag-aralan, na yung linggo ng kanyang kamatayan at linggo ng kanyang muling pagkabuhay. Natatapik na natin ito sa nagdaan nating talakayan, yung Semana Santa. Ngunit iuulit ko ito para magiging sariwa sa inyong pandinig, magiging sariwa sa inyong ang ating talakayan, na maunawaan ninyo na ang 8 talata sa araw ng linggo, ito po'y hindi tumutukoy sa araw ng pagsamba. Babasahin natin ang Lucas 23, 44, 46, 54 hanggang 56. Ito po yung nakasulat. No? At ang akin pong binabasa ay sa Good News Version. It was about 12 o'clock when the sun stopped shining and the darkness covered the whole country. Until 3 o'clock, Jesus cried in a loud voice, Father, in your hand I place my spirit. And he said this and died. Sabi niya, may oras na 12:00, nagdilim sa buong lupain hanggang sa kauras na 3 ng hapon. At sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Anong sabi niya? Ama, sa mga kamay mo ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi dito, nalagot ang kanyang hininga. Ating pag-aralan, nung namatay si Jesus Christ doon sa linggo ng kanyang kamatayan, at tinatawag ito na the Holy Friday, sapagkat 3:00 siya namatay. Sabi, anong araw yun nang siya namatay? Mababasa natin litra por litra sa Good News Bible,
sa 54. Ito po yung nakasulat. It was Friday and the Sabbath was about to begin. And the woman who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb and how Jesus' body was placed in it. And when they went back home and prepared spices and perfumes for the body, and on the Sabbath, they rested as the law commanded. Napapansin ninyo, anong araw si Jesus namatay? Anong oras? Biyernes ng 3:00 ng hapon. At ang mga tagasunod ni Kristo, kinuha ang kanilang bangkay sa may 5:00, may 4:00 at nilibing siya sa araw na yon. At sabi doon sa Biblia, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Kasi sa kalendaryo ng mga Hudyo, sa Julian calendar, ang araw pa ang reckoning of time, mag-umpisa ang Sabat sa may oras na 6:00 ng Biyernes. Kaya nga ang Sabat was about to begin. At kinabukasan, no, at on the Sabbath, they rested as the law commanded. Tatanungin ko kayo ngayon, anong kasunod sa araw ng Biyernes? Ang kasunod sa araw ng Biyernes, Sabado, at yun yung tinutukoy sa Biblia na Sabat. Ito ang 7 araw na pangilin sa Biblia. Ito yung araw na nakasulat sa 10 kautusan na ito ang araw na totoong itinatalaga ng Panginoon na araw ng pagsamba. Isang banal na pagpupulong. Ngayon ating natutunan na ang linggo ng kanyang pagkabuhay, namatay siya Friday, dito tayo sa linggo. So kung mayroong Biyernes, ang kasunod Sabado, at ang kasunod sa Sabado ay linggo. Anong ginagawa nila nang dumating sa araw ng linggo, doon sa linggo ng kanyang kamatayan? Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumaga, nagsiparoon sila sa libingan, may dalang pabango na kanilang inihanda. At nasusumpungan nilang naigulong ng bato mula sa libingan. At ito yung sabi ng anghel, wala siya dito. Datapwat nagbangon, alalahanin ang salita na sa inyo siya'y nasa Galilea pa, na sinasabi kinakailangan ng anak ng tao ibigay sa mga kamay ng taong makasalanan, ipako sa krus at magbangon muli sa 3 araw. No, napapansin ninyo yung tala, ating pag-aralan, ang ating topic ngayong gabi ay patungkol sa araw ng linggo. Napapansin ba ninyo, nang sa linggo ng kanyang pagkabuhay na maguli, alin ang mga tala ng mga alagad kung saan sila pumupunta? Ilan sa mga alagad niya ang pumupunta sa simbahan para sumamba? Wala. Sapagkat ang tala sa Biblia, nang dumating ang araw ng linggo, sila po'y pumupunta sa libingan. At sila po'y hindi pumupunta sa simbahan. Ito pong isang katotohanan na malinaw na sinasabi sa Biblia, ang litra por litra, na ang araw ng linggo, wala po itong katotohanan na hindi ito ang dapat na pagsamba. Sapagkat sa linggo ng kanyang kamatayan ating natutunan na after Friday, when the Sabbath, they rested as the law. When the Sabbath came, ang kanyang mga disciple, they rested as the law commanded. Noong pag-araw ng linggo, walang nangyayaring pagsamba o hindi sila pumupunta sa simbahan. Kung ating babasahin yung Good News version sa Lucas 24:1, yung binabasa natin kanina, first day of the week yun. Ang unang araw sa Sanlinggo sa kalendaryo, linggo yan. Pero pag titingnan ninyo sa Good News Bible, very early on Sunday morning, the woman went to the tomb carrying spices that he had prepared. Isang katotohanan, bakit sila nagdala dito ng mga pabango? Kasi yung pabango na kanilang inihanda, Friday yon, natapos na ang paglibing, saka na nila naihanda ang pabango. Bakit natapos na ang paglibing? Kasi nung namatay si Kristo sa libingan, sa cross, hindi na sila umuwi para magkuha ng mga pabango. Diretso na nila inilibing si Jesus Christ doon sa libingan. Kaya nga yung mga pabango, hindi nalagyan ang kanyang katawan ng mga pabango. Kaya nga yung mga pabango na inihanda nila sa Biyernes, dinala ito ng mga kababaihan sa araw ng linggo ng umagang-umaga. At bakit hindi nila inilagay sa katawan ni Jesus sa araw ng Sabat? Sapagkat para sa mga Hudyo o sa tagasunod ni Kristo, mahalaga sa kanila ang araw ng Sabat sapagkat ito po'y itinakda sa kautusan. Sapagkat ang araw ng Sabat, yun po ang pamamahinga at pangilin sa Biblia. Now, dito tayo sa 2 talata patungkol sa araw ng linggo. Sa Mateo 28,
Pagbabasahin ninyo yung Matthew 27:62, ito po yung tala na ang araw ng Biyernes na yon ay dakila at araw po yan ng paghahanda. Ang Friday sa Biblia, ito po ay preparation day. Kasi ang araw ng Sabat, banal, at ang mula Sunday hanggang Friday, that is ordinary day sa Biblia. Atin pong basahin, nang matapos ang araw ng Sabat, nang magbukaying liwayway na ang araw, anong unang araw ng Sanlinggo, nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang libingan. Napapansin ninyo, pag nang matapos na ang Sabat. Anong kasunod pag matapos ang Sabado? Linggo. Nasabi niya dito, nang natapos na ang Sabado, nang magbukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo. Ano ba yung unang araw sa inyong kalendaryo? That is Sunday. At tayo naniniwala nung nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Walang naniniwala. Pag sabihin ninyo, nabuhay siya Sabado, nabuhay siya Lunes, walang maniniwala. Kasi ang ating buong sanlibutan, hindi lang ang Pilipinas, naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ na linggo, araw ng linggo yan. Pero yung araw ng linggo, napapansin ninyo, ang mga kababaihan pumupunta ba sa simbahan? Hindi sila pumupunta sa simbahan. Saan sila pumupunta? Sa libingan. Ito po yung mga tala at paulit-ulit itong sinusulat ng 4 na mga alagad kasi ito yung kasaysayan, tunay na kasaysayan sa Biblia na hindi po nakatala sa Biblia na pagkaaraw ng linggo sila po'y pumupunta sa simbahan. Dito naman sa Marcos 16:1, at nang nakaraan ang Sabat. Ang Sabat, natapos na ang Sabat bago na dumating ang unang araw. Si Maria Magdalena at Maria na ina ni Santiago at si Salome nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Na mapapansin ninyo, pareho ang mga sulat ng mga alagad nung nakaraan na ang Sabat. Kaya nga ang issue sa Sabat at sa hindi mo pwedeng sasabihin na ang Sabat, Sunday yan. No. Mababasa natin litra por litra na nakaraan na ang Sabat bago pa dumating ang unang araw ng pagkabuhay. Ibig sabihin, magkaiba yan na ang Sunday, hindi yun ang Sabat. Sapagkat sa Biblia, ang Saturday, na litra por litra, na ating mapapatunayan na sa Biblia pala, ang Sabat pala sa Biblia dapat Saturday at hindi Sunday. Dito tayo sa pang-4 na tala, at nang nagbangon na ng unang araw sa Sanlinggo, napakita muna siya kay Maria Magdalena at nasa kanya 7 demonyo ang pinalayas niya. Nang nabuhay maguli si Jesus sa araw na yon, anong unang ginawa ni Jesus Christ? Nagpakita siya kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, sabi doon na 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus Christ. Nung siya po'y niligtas, siya po'y pinalaya sa sa demonyo. Mapapansin ninyo, nang nakasulat, binabasa lang natin yung araw ng linggo, si Jesus ang pumupunta kay Maria at siya nagpakita. Ito naman, dito tayo sa tala ni Juan 20, versikulo 1. Pagbabasahin mo yung 19:31, dakilang araw ng paghahanda, ang Biyernes, kung saan si Kristo namatay. Pero sabi niya dito, ng unang araw nga ng Sanlinggo, ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa at nakita niya ang bato na naalis na sa libingan. Ay kailang talata yan ang ating binabasa? 5 talata sa araw ng linggo. Mayroon na lang pong 3 tayo. At wala na tayong mababasa ang araw ng linggo sa Bagong Tipan. Pero kahit 1 talata, wala kang mababasa na ang araw ng linggo, ito po'y opisyal na araw na inuutos sa kautusan ng Diyos na araw ng pagsamba. Ating babasahin ang 6 ng kinahapunan nga ng araw na yaon, ng unang araw ng Sanlinggo, at nangapipinid ang mga pinto na kinaruruunan ng mga alaga dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus, tumatayo sa gitna na sa kanila'y sinasabi, kapayapaan sumasa inyo. Itong talata na ito, ginagamit ito din sa mga ngaral natin ng mga Sunday keeper. Sabi nila, Brother John, napapansin mo sa inyong binabasa na nagkakatipon sila sa isang lugar at doon sila sumamba sa Panginoon. Kapatid, wala kang mababasa na habang sila nagkakatipon, sumamba sila.
Isang kadahilanan kung bakit sila nandoon sa isang kwarto. At sabi doon, nang unang araw na nagpipinid ang mga pinto, sinasaraduhan nila, nilak nila ang pinto sa isang kadahilanan na sila'y natatakot sa mga Hudyo. Hindi po sinasabi ng Biblia na sila po'y nagkakatipon dahil sila po'y sumamba sa Panginoon. Pero nang nagkakatipon, at ang yung pagtitipon nila, hindi sa lahat ng mga mananampalataya, kundi ito po'y pagkakatipon nila dahil exclusive lang sa mga alagad. Dumating si Jesus Christ at sinasabi ni Jesus, "Peace be with you." Kapayapaan sumasa inyo. Sapagkat yan ang araw na siya'y muling nabuhay sa mga patay. At hindi natin pwedeng gagamitin ito na talata na ito ang dahilan na baka na ito. Ang baka walang katiyakan yan sapagkat hindi po yan ang sinabi ng talata. Ang ating pag-aaral, ating pahintulutan na ang salita ng Diyos, ang mga talata siyang magpapaliwanag at hindi tayo ang magpapaliwanag. So walang paliwanag sa Biblia na sila'y nagkakatipon para sa pagsamba. Malinaw yan. Now dito tayo sa ikapito. No, baka naman sa ikapito maaari. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nagkakapisan, nagkakatipon upang pagputol-putulin ang tinapay. Si Pablo nangangaral sa kanila nang nag-akalang umalis kinabukasan at tumagal sa kanya ng pananalita hanggang sa kalahating gabi. Ito, sabi nila, brother yun, nababasa mo na, litra por litra. Na nang unang araw, kami nagkakatipon upang pagputol-putulin ang tinapay. So, mapapansin ninyo. Pero ito bang pagputol-putol sa tinapay na ginagawa sa araw ng linggo, isa na ba itong basihan? Na mamaya atin niyang maunawaan. At kailangan din sa Biblia, ating pag-aralan, anong oras ba ito ng araw ng linggo na sila ni Pablo at ang mga kapatiran nagtipon-tipon para sa pagputol-putol ng tinapay? Pag ating i-compare ang mga version sa Biblia, ito yung, for example, ang ating version ngayon na ating tinitingnan, ito yung Good News Bible. Now, ang ating mga Bible scholar, maingat sila sa pagsalin mula sa original na Griego na salita papunta sa ating English, papunta sa mga Tagalog. Pero pag ikukumpara ninyo itong sa isang Good News version na Bible, nang nagkakatipon sila para magputol-putol ng tinapay, anong oras yon? Sa unang araw. Kasi sa Biblia, yung ating binabasa kanina, walang specific time kung anong oras. Pero pag babasahin natin ang Good News Bible, it was Saturday evening. Anong sabi niya dito? On Saturday evening, we gather together for fellowship meal. Paul spoke to the people and keep on speaking until midnight since he was going to leave the next day. So ano bang ibig sabihin dito na magkakontradict ba ang Biblia? Ang sabi doon, unang araw ng Sanlinggo, nagkakatipon kami. At ano naman itong sinasabi sa Good News Bible na Saturday evening? Kasi ating pag-aralan kunti mga kapatid, ang Bible reckoning. Ito yung unang tanong. Mayroong mga tatlong tanong na ating pag-aralan ngayong gabi na dapat maintindihan ninyo bakit ang sulat ng ibang version unang araw, pagdating ng sa Good News, ginagawa naman na Saturday evening pala, nagkakatipon sila. Ating pag-aralan ngayon kunti ang paano ba natin binibilang ang isang araw na 24 oras. Pangalawang tanong, anong oras nag-umpisa at matapos ang isang araw? At pangatlo, ito yung para natin maintindihan, paano ito itinuturo at sinabi ng Diyos sa paglalang. Paano ba natin binibilang ito? Ito yung tanong, paano ba natin binibilang ang isang araw? Ang isang araw, mayroon tayong 24 oras sa isang araw. At ilang oras ang napapaloob, ilang ang oras ang gabi, ilang oras ang kadiliman, at ilang oras ang liwanag. Kapag ating babasahin ito sa paglalang, ang first day and second day ating pag-aralan, at kahit pag-aralan ninyo hanggang seventh day, isa lang ang sinasabi ng Biblia. Sa American Standard Version, sa Genesis 1 verse 5, and God called the light day, and the darkness he called night. And there was an evening and there was morning one day. Paano binibilang sa paglalang ang isang araw? Ito po ang isang araw, mayroon pong 24 oras. Pero ang paliwanag sa Biblia sa paglalang, there was an evening, nagkakaroon ng gabi, at nagkakaroon ng umaga, isang araw. Napapansin niyo? Dito sa Genesis 1, versikulo 8, titingnan natin, at ito po yung Good News Bible na sulat, He named the dome sky. Evening passed and morning came. That was the second day. So, ibig sabihin, ang pagbilang pala ng panahon, ganito yun kaibigan.
No, ang ating 24 oras ay composed ito of 12 hours na dilim at 12 hours na liwanag. At kung ating tatanungin ang tala sa Biblia, alin ba dito ang una, sa dilim o liwanag? Maraming nagsasabi, ang pagbilang ng araw, mag-umpisa yan sa liwanag, saka ang dilim. Ang iba naman, binabasehan nila yung Gregorian calendar. Mamaya aking papaliwanag yung pagkakaiba sa Julian calendar at saka Gregorian calendar. Ito yung evening. Ang evening, nag-umpisa yan sa alas 6 ng hapon hanggang sa alas 6 ng umaga, 12 oras yan. At nung pagkaumaga ng alas 6 hanggang alas 6 ng hapon, 12 oras yan, yung tinatawag na 24 oras. Kaya nga pag-umpisa ng alas 6 ng Sabado ng hapon, habang si Pablo nagsasalita hanggang sa alas 12, ay first day of the week na yan sa Biblia. Kaya nga anong oras si Pablo nung nagsasalita silang nagkakatipon? Sa Good News Bible ating mababasa na it was Saturday evening. At yun, kapag yan ang ating basihan, hindi po yan katiyakan na yan na ang basihan na ang Sabado na babago sa linggo. Napapansin ninyo? Kaya nga ito yung good news. On Saturday evening, we gather together for fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day. So, kinabukasan, umaalis na siya. Pero yung kinabukasan noon, first day pa rin yun. Ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang pagkakaiba? Paano ba natin binibilang, Brother John, ang araw ngayon? Di ba? Ang pagbilang sa araw ngayon ay 12 o'clock. Kasi pag isi-celebrate natin ang New Year, celebrate natin ang Pasko, yung kanyang kapanganakan, tayo nag-celebrate tuwing December ng kapanganakan ng Panginoon. Pero anong sineselebrate natin? Naghintay pa tayo ng alas 12. Pag isi-celebrate natin ang New Year, naghintay pa tayo ng alas 12. Ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid ang pagkakaiba sa Julian calendar at ang Gregorian calendar. Ang Julian calendar, ito po'y ginawa before Christ, 46 BC sa pamamagitan ni Julius Caesar. Kaya nga yung pangalan na Julian, galing po yun sa salitang Julius Caesar. Siya po yun ang nagpanukala na gagawin ang kalendaryo na yon. Ang kalendaryo na yon, ang basihan niyan ang pag-ikot ng ating planeta sa ating solar system, sa ating araw. At ito po'y binabasihan natin kaya nga tinatawag niya na solar calendar. At yung kalendaryo na yan, at ang isang taon, ang pagbibilang ng araw ay 365 days and 1/4. Kaya nga every 4 years, yung 1/4 magiging isang araw. Kaya nga mayroong tinatawag na leap year. Ang ating February nagiging 28. Every 4 years, magiging 29 yan. Pero dati pa yan sa Julian calendar. At sa pag-aaral doon sa Julian calendar, ipinag-aralan ng mga eksperto, mayroon naglalaps ng oras na 11 minutes at saka 10 seconds. At nung nangyayari ang 16th century, napapansin na itong 11 minutes at saka 10 seconds, umaabot na ito ng 10 days. At kung hindi nila babaguhin ang kalendaryo, ay palaki ng palaki yung pagsubra ng mga araw doon sa pag-ikot ng ating planeta doon sa araw. Kaya nga, naipag-isipan nila itong babaguhin, palitan ang kalendaryo. At noong 1582, binabago ito ni Pope Gregory sa kanyang pangunguna at ang kalendaryo tinatawag na ito na Gregorian calendar. Pero yung arrangement, ang arrangement doon mula sa unang araw hanggang ikapito, ang basihan ni Julius Caesar doon sa creation sa Biblia. Kaya nga ang pagbilang niya sa time of reckoning, sa reckoning of day, ang pagbilang niya sa mga panahon, ito po'y mula sunset hanggang sunset. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun po ang nakasaad doon sa Julian calendar. Pero nang binago ito ni Pope Gregory, ng Papa Gregorio, ay binabago na niya ang pagbilang ng panahon. Sa halip na paglubog ng araw, ginawa niya itong kalagitnaan ng gabi. Nagiging alas 12 ng oras ng gabi ang pagano. Pero pag titingnan natin doon sa original, sa Biblia at sa Julian calendar, yun yung tama. Kaya nga mayroong pagkakamali ang pagbilang ng panahon sa Julian calendar.
No? Mayroong isang astronomer, Italian astronomer, na ito po yung sa kanyang pag-aaral, paano nila solusyonan yung 11 minutes sapagkat nung binago ang kalendaryo, nananatili pa rin yon. So, kanila pong napagdidisyonan, sinasang-ayunan ni Pope Gregory, na every 100 year, ang leap year ay hindi bibilangin tuwing ika-100 year. So, para ang sobra na mga araw, mga araw ay mapupunuan nila. Ano, ito yung mga solusyon na kanilang ginagawa. Ating natutunan na ang dating kalendaryo na ginagawa, ito yung record sa Biblia na nagkakatipon ang mga alagad, it was Saturday evening. Para maintindihan natin ang sulat sa Biblia, kailangan din natin ipagkumpara ang mga ibang version sa Biblia para ating maunawaan. At ito yung hindi basihan na ang unang araw, gagawin na natin itong araw ng pagsamba kasi nung nagkaipon sila ni Pablo, Saturday evening yon. At walang pagsamba karamihan na ginagawa during evening time. Sapagkat ang ating pagsamba ngayon during daytime. Now, ngayon dito tayo, atin namang pag-usapan ngayon, kasi binabanggit doon sa Gawa 2:20 City ay nagkakatipon sila dahil sa pagputol-putol sa tinapay. Ating pagtitingnan din ngayon, nung nagkakatipon sila sa unang araw ng Sanlinggo, ang kadahilanan doon hindi pagsamba. Kung di ang kadahilanan kung bakit sila nagkakatipon ay dahil sa pagputol-putol ng tinapay. Mayroong mga ibang manunulat o nag-i-interpret na ang pagputol-putol ng tinapay, ito po'y the Lord's Supper. No? At ito po'y tinatawag ito sa na Santa Cena. Kaya nga sila na ang pagputol-putol ng tinapay. Mayroon ding iba na ang pag-ipon-ipon nila doon, hindi yun Santa Cena, kundi ito ay farewell party. Sapagkat si Pablo, kinabukasan, aalis na. At sila po ay nagkatipon-tipon na nagputol-putol ng tinapay. Pero saan man doon, kapatid, ano man ang kanilang interpretasyon, ay maaring isa doon ay tama. Pero ito yung katotohanan, ano bang araw ang ginagawa ng mga alagad na pagputol-putol sa tinapay? Ito ba'y weekly, every Sunday? No? Or ginagawa ito din sa mga ordinaryong araw. Pag ating babasahin, yung tala ng mga gawa, Kapitulo 2, 46, may mga record pa dito mga kapatid, paano nila ginagawa itong pagputol-putol ng tinapay, no? Para ating mapag-aralan ito ba'y basihan. Ating babasahin ang 2:46, at sa araw na sila'y panatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsisikain sila sa kanilang pagkain na may galak, na may katapatan ng puso. Paano nila ginagawa yung pagputol-putol ng tinapay? Ginagawa pala nila ito araw-araw. Saan nila ginagawa? Sa nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. So araw-araw, kung araw-araw nila ginagawa, mayroong mga instances na ginagawa nila ang pagputol-putol ng tinapay sa araw ng linggo. Kaya nga pagbabasahin mo yung 20 City, isang tala na sila po'y nagkakatipon sa araw ng linggo, nagputol-putol sila ng tinapay, pero hindi po ito basihan na pinalitan na ang Sabado papunta sa linggo. Naintindihan ninyo mga kaibigan, hindi po ito magagamit nating authentic record na ang kadahilanan na nabago ang Sabado sa linggo dahil sa pagputol-putol ng tinapay. Hindi. No? Sapagkat hindi po pwede nating gagamitin itong katotohanan na isang dahilan. Ang pinakamatibay na dahilan kapag sabihin mismo ng Diyos na nakakaroon ng pagpalit mula sa Sabado papuntang linggo. Pero wala po tayong mababasa. Dito tayo sa pangwalo. Ito yung panghuling talata sa New Testament tungkol sa unang araw. Sa unang Korinto 16:2, atin pong babasahin. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod ng handog ayon sa kanyang ikagiginhawa upang huwag nang gagawa ng ambagan sa pagparian ko. Pagbabasahin ninyo itong talata, sabi nila, tingnan mo Brother John, hindi lang sila nagkakatipon para magputol-putol ng tinapay, pero tuwing araw ng Sanlinggo, pag tuwing, palagi yan. Every Sunday yan. Ay ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na ng handog. Mapapansin ninyo, hindi sinasabi ng talata, tuwing linggo magkakaroon tayo ng gathering. Fellowship gathering o worship time.
Hindi sinabi ng talata. Ang binabanggit dito ni Pablo, not worship but collection. No, napapansin ba ninyo, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na ng handog. Kasi may mga abuloy. Sa gawain ni Apostol Pablo kasi ang sila na mga alagad ng Panginoon ang nagiging sentro ng kanilang yung kanilang ministeryo. Ang kanilang headquarters ay ang Jerusalem. Lahat ng mga lugar, kinukuliktahan nila ng mga abuloy, lahat ng mga abuloy dinadala nila sa Jerusalem. At kanila itong pinamimigay sa mga babaeng bao, mga kapatiran na walang hanap buhay, at yun sa mga orphans para masusustain ang pangangailangan ng iglesia. Pero napapansin ninyo, ang day of collection na pinipili ni Apostol Pablo tuwing unang araw. No? Isa sa kanyang strategy, paano niya mapapadali ang pagkulikta sa mga handog at abuloy ay ginawa niya ito tuwing unang araw. Pero hindi po ito pwedeng magagamit na ang araw na ito ay araw ng pagsamba. Kasi pag sasabihin ninyo ito na corporate worship, corporate collection, sasabihin na kayong lahat, pero sabi niya dito, ang bawat isa sa inyo. So mapapansin ninyo, every individual ay kailangan na ng magbukod para pagdating niya, kukunin na lang niya. So napapansin niya dito, hindi po ito ang basihan at wala pong mababasa tayo litra por litra na ito po hindi worship. Kaya nga ito po yung katotohanan na ating natutunan ngayon ay malinaw na hindi po natin pwede itong gagawing basihan na ang Sabat na bago na sa Sunday. Dito tayo sa panghuli, mahirit pa tayo ng isa. Ito yung pangsiyam. Maraming nagsasabi na itong Apokalipsis 1:10, ito yung unang araw ito. Pero wala kang mababasa na ito po'y unang araw. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng pakakak. Marami sa mga ngaral, ginamit ito at ito'y sinabi na ang araw ng Panginoon ay Sunday. At ito po yung nila, sasabihin ko sa inyo kung paano nangyayari ang dayaan. Paano nangyayari ang deception of teaching. Alam niyo mga kaibigan, kapag ang isang mangangaral magsasalita, ang kanyang sasabihin galing sa talata, pagkatapos magtanong siya sa kanyang binabible studyhan, pagkatapos yung kanyang interpretasyon, sagot sa katanungan, ilalagay niya yung kanyang interpretasyon doon sa tatalata at maaring pakinggan mong tama. Bibigyan kita ng halimbawa. Kapag mababasa nila itong Apokalipsis 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak. Sinong nagsabi nito? Si Juan na alagad. Pero habang siya nandoon sa Patmos, sabi niya, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Na mayroon si Juan kinikilala na araw ng Panginoon. Pag mayroong nagtuturo ng ganon, ito yung gagamitin ng bulaang mga ngaral. Sasabihin nila, kapatid, tatanungin kita, ano ba sa palagay mo ang araw ng Panginoon? Ikaw na walang alam, hindi mo masasabi kung ano ang araw ng Panginoon. Tapos magtanong siya ng tanong. Ano bang araw si Kristo na buhay mula sa mga patay? Nasasabihin mo, araw ng linggo. Ito yun kapatid, ang araw ng Panginoon. At yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ sa mga patay, ito yun ang araw ng Panginoon. Pero pagpapansinin mo ng malinaw, hindi sinasabi ng talata na dahil si Kristo nabuhay mula sa mga patay sa unang araw, yan na yung araw ng Panginoon. Interpretasyon lang yan ng isang nangangaral. Pero ating titingnan ngayon, ang tamang interpretasyon sa Biblia, kapag sinabi ng Biblia na mayroong araw ng Panginoon, babasahin natin ang talata kung anong araw ang araw ng Panginoon. For example, ating pag-aralan ngayong gabi, nang sinabi ni Juan, ako'y nasa espiritu sa araw ng Panginoon, saan ba natin mababasa tala sa Biblia na sinasabi ng Diyos litra por litra na yung araw na yan ay araw ng Panginoon? Mababasa ba natin litra por litra na ang linggo o unang araw, ito'y sinasabi sa Biblia na araw ng Panginoon? Kung walang mababasa litra por litra sa Biblia na ang linggo araw ng Panginoon, ay kasinungalingan po iyang interpretasyon. Pero ating pagbabasahin ngayong gabi, saan ba natin mababasa litra por litra na mayroong araw na tinatawag ng Diyos na kanya araw ng Panginoon? Ating babasahin ang Isaiah
53, alam niyo marami pang mga talata sa Biblia, pero itong isang talata sapat na ito na maintindihan mo. For example, ating babasahin yung 58, versikulo 13 hanggang 14. Kung inyong iurong ang inyong mga paa sa Sabat, sa paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na kaarawan. Kaninong banal na kaarawan ito? Banal na kaarawan ng Diyos. At inyong tatawagin ang Sabat na kaluguran, ang banal na araw ng Panginoon, na marangal na inyong pararangalan, na hindi ka lalakad sa sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong sariling salita. Ano ang banal na araw ng Panginoon? Sabat, kapatid. At wala kang mababasa na Sunday. Ano ang Sabat? Saturday yan. Ang banal na araw ng Panginoon, mababasa mo litra por litra, ay Sabado po yan. Kaya nang sinabi ni Juan, ako'y nasa Espiritu sa araw ng Panginoon, ang tinutukoy niyang araw ay ang ikapitong araw, sapagkat ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon. Binabasa po natin ang talata sa ang Biblia. No, kahit ikukumpara ninyo sa ibang version, maintindihan ninyo na ang araw ng Panginoon ay Sabat at hindi Sunday. No, ating tuloy na itong pangalawang katanungan, at dito ang ating gagawing talakayan. Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautusan? No? Sapagkat ating napag-aralan kahapon na ang Sabat, ito po'y nasa loob ng kanyang kautusan. Ang Sunday, mababasa ba natin na ang linggo nasa kautusan ng Diyos? Wala. Ang Sabado, atin po yung mababasa sa 10 utos na ang ikapitong araw ang kanyang Sabat. At itong ikapitong araw, ito yung Day of Convocation, a day of assembly for God's people. Pero wala po tayong mababasa na ang Sunday, ito po yung Day of Worship, Convocation Day, o Day of Assembly. No? Pero ating titingnan ngayon ang tala. No? Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautusan? Binago kaya niya ito dahil sa kanyang kamatayan sa cross? Isang mga interesadong mga tanong at ating sasagutin ito sa mga talata. At ano bang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kautusan? Kapag ating babasahin ang Mateo 5:17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o kudlit ay hindi mahiwalay sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat na bagay. Ang sinasabi ng talata, huwag ninyong iisipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Pero maraming mga ngaral, maraming mga pastor na nagsasabi, wala na yung 10 utos, abulis na yan. Pero ang sinasabi, sino ang ating pakinggan? Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain. Ako'y naparito hindi sirain kung dito pa rin. Sapagkat ito'y katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang langit at lupa. Ang isang tuldok, ang isang kudlit, hindi mawala sa kautusan. Pero hindi lang tuldok ang inalis ng maraming mga ngaral ngayon, buong 10 Commandments inalis na. At kasama sa 10 Commandments ang Sabat ng Panginoon. Ito po'y pinakamahalaga, sapagkat kung inyong ipapangilin ang Sabat ng Panginoon, magkakaroon kayo ng relasyon sa Diyos. Pag hindi mo pa ito nasubukan, subukan mo ito, kaibigan. Nasubukan na namin ito. At ito napakalaking pakinabang sa paglilingkod sa Diyos kapag inyong ipangilin ang Sabat ng Panginoon. Anong sabi doon sa mga aklat ng mga awit? 89 verse 34. Ang aking tipan, ang tipan ng Diyos, ito yung 10 utos, ay hindi ko lalabagin. Ni ang salita na lumalabas sa aking labi ay aking babaguhin. Malinaw yan, kapatid. Kaya nga, ang Sabado noon, wala yang pagbabago sa bagong tipan. Ang karamihan sa mga relihiyon ngayon, ginawa nila ang Biblia magkakontra. Ang Old Testament, ang kontra New Testament. Kaya nga, ang kanilang Biblia ay nalilito sila kung saan ba ang gamitin. Kaya nga, mayroong mga relihiyon ngayon, ginamit nila New Testament na lang sa halip na whole Bible. Kaya nga, mayroong mga ibang relihiyon, sabi nila, kami ay mga New Testament church kami. Kasi anti-Old Testament ang ibang grupo ng mga relihiyon.
Ang ibang grupo naman ay ayaw nang sumunod sa 10 utos, wala nang halaga. Pero hindi po yan totoo na wala nang halaga ang 10 utos, sapagkat kung ang 10 utos wala nang halaga, pwede na sana tayong pumatay, pwede na tayong magnakaw, at pwede na tayong mangangalunya. Pero bakit huhulihin ka ng pulis at ikukulong? Isang patunay na ang 10 utos nagpapatuloy. Ha? Isang kadahilanan lang na ayaw nila ang 10 utos dahil sa Sabat. Sapagkat kapag susundin mo ang 10 utos, nang doon ang Sabat sa kalagitnaan ng 10 utos. No? At ito pa yung tala, sinasabi ni Jesus Christ sa aklat ng Lucas 16:17, ngunit lubhang magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa mahulog ang isang kudlit sa kautusan. Madali pa daw mawala ang ating planeta kaysa isang tuldok o guhit ng kautusan. Ito pa, sa Malakias 3:6, ano ba itong Diyos natin pababago-bago? Ang paniniwala ng iba, ang Diyos ay nang sinulat ang Old Testament, na bago ang isip nang sinulat ang New Testament, ay ang Old Testament na wala na ng bisa. Hindi yan totoo. Ito po yung tala sa Malakias 3:6, ito po yung nakasulat, "For I am the Lord, I do not change, I change not." Ito po yung sabi ng talata. Nagbabago ba ang Diyos? Ang Diyos ay hindi siya nagbabago. Kung ano ang kanyang sinulat, hindi niya yan babaguhin. Kaya nga, walang pagbabago sa araw ng pagsamba sa Old Testament hanggang New Testament. Kaya nga si Jesus Christ, Sabado, ang kanyang mga alagad, Sabado, hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kung Sabado doon sa bagong langit at bagong lupa, Sabado tayo ngayon. Okay? Dito tayo, kaya nga sabi ni Jesus Christ, "If you love me, keep my commandments." Ito yung utos ng Panginoon. Ito yung hindi tinuturo ng karamihan. Akala nila kung kapag mahalin natin si Jesus, wala na yung kautusan. Isa yung turong kabulaanan. Sapagkat hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo at ang kanyang kautusan. Ha? Dito tayo. Pangatlo nating pag-aralan ngayong gabi. Kung walang pagbabago sa utos ng Diyos sa Biblia, paano nangyayari na ito'y pinili ng karamihan na linggo na ang pinakaaraw ng pagsamba? Ito yung magandang talakayan nito, no? Kung hindi binabago ito sa utos ng Panginoon, paano nangyayari? Ito yung mga referensya natin, ating pag-aralan. No? Ano bang mga referensya na ating mababasa? Sino ba ang nagbabago nito? No? Ang unang pagdeklara na ang araw ng linggo ay walang trabaho sapagkat ito'y ginawang araw ng pahinga, ito po'y mababasa natin sa mga tala ng encyclopedia, no? Sa Catholic Encyclopedia, ito yung pagtitingnan ninyo yung article sa Sunday, mababasa po ninyo yan. No, yung March 7, 321. No? Ang una, ito yung ating mga referensya. Ito po yung mga Katolikong referensya ng mga aklat, pero atin pong mababasa litra por litra kung paano nangyayari na ang Sabado binago ito sa linggo. Walang base sa Biblia, wala kang nababasa na nagkakaroon ng pagbabago na binago ng Diyos. So, sinong nagbabago nito? Ito yung ating referensya. In the year AD 321, the Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, was to be observed as a civic day of rest from ordinary work and business that did not impose any obligation for religious observance upon Christian. But in AD 336, the Catholic Church at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the faithful to attend Mass and to abstain from servile work on Sunday. So mapapansin ninyo, itong referensya na ating binabasa, ang unang nagdeklara sa taong 321, isang emperador sa Roma, ang emperador na ito, si Constantine, ang decree niya na ang araw ng linggo ay gagawin itong civic day of rest. So, inilagay niya ito sa kanyang batas, sibil, na dinideklara niya ang linggo ay araw ng pahinga. Pero hindi niya iniutos ito na magiging religious observance. Hindi ito niya inuutos na ito'y araw na ng pagsamba. Pero sa taong 336, mayroong isang nag-revise sa batas ni Constantino na ang hindi lang siya araw ng pahinga o sa trabaho, kundi araw na ng pagsamba. Sinong nagbabago? Ang Catholic Church.
sa council ng Iglesia sa council ng Laodicea sa 336, ginawa he made the ecclesiastical law at inoobliga niya lahat ng mga people na umatin ng kanilang mass at paghinto sa trabaho pag-araw ng linggo. No, na ating ng kaya nga ito yung pagbabago ni Constantine, no, mayroon siyang Edict of Constantine AD 30 March 7 yan, 321. Sabi dito ni itong pang isang referensya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scripture enforces the religious observance on Saturday. Ang sumulat po nito isang Katoliko, si Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 89. No? Wala kang mababasa kahit isang sentence mula Genesis hanggang Revelation na iyong mababasa na pinabanal ang araw ng linggo. Ang Biblia nag-enforce ang utos ng Diyos na ating i-observe ang Saturday. Katoliko ang author niyan. Pero siya mismo nagsabi, si Cardinal Gibbons, na ang Scripture enforce the religious observance of Saturday. Pero sabi niya dito, sa Convert of Catechism, siguro makabili kayo ng ganitong libro. Pero ang ganitong libro ating pong mababasa sa Convert of Catechism, nagkakaroon ng tanong at sagot. At kababahagi dito, ating babasahin natin sa libro ng Convert of Catechism. Mayroong nagtanong kay Cardinal Gibbons, which day is the Sabbath? Which is the Sabbath? Sabi dito. Pero sabi ni Cardinal Gibbons, Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ito yung sulat ni Peter German, 1948, page 50. Mapapansin ninyo, ito yung katotohanan. Pag titingnan natin mga referensya, saan ba natin makukuha ang referensya na mayroong isang otoridad, kapangyarihan na nagbago sa batas ng Diyos sa pag-araw na ginawa nito ng linggo. Isa lang ang umaamin sa pagbabago, walang iba, kundi ang Katolikong simbahan. Sabi ito pang isang referensya. The church, after changing the day of rest from Jewish Sabbath or 7th day of the week to the first day, made the third. Ito pa, commandments refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Mababasa natin yan sa Catholic Encyclopedia sapagkat nung binabago ang Katoliko ang Sabado papuntang Linggo, hindi lang ang Sabado ang binabago niya. Kundi binabago niya ang formation, ang pagkasunod-sunod sa utos ng 10 utos. Pag babasahin ninyo yan sa Convert of Catechism, mga katekismo ng mga aklat ng Katoliko, inyo pong mababasa ang revision, ang pag-revise nila sa utos ng Diyos. Kapag ang unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Unang utos yan. Pero ang pangalawang utos, inalis yan ng Katoliko. Sapagkat ang pangalawang utos, paso sila, hindi pwede na ilagay nila sa Convert of Catechism ang pangalawang utos kasi labag sa kanilang doktrina. Sapagkat ang utos sa pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan ng anumang kawangis na nasa langit, sa lupa at ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila at paglingkuran, at ito'y tinuturo ng kanilang simbahan. Kaya nga ngayon, mayroong bagong santo sa Pilipinas ngayon na si Pedro Calungsod, marami na namang magwo-worship. No? Marami na namang manalangin sa santo na kanilang ginagawa. Kaya nga, inalis nila yan sa 10 utos sa Convert of Catechism na aklat. At ang ika-4 na utos, inilipat yun nila sa ika-3. At ang 10 utos, na huwag kang mag-iimbot, hinati yan sa 2 upang makukumpleto pa rin ang 10 utos. Kaya nga inaamin nila, uulitin ko, kaya nga sabi nila dito, the church after changing the day of rest from Jewish Sabbath, ginawa nilang Sunday, no, 7th day, at ginawa nilang Sunday, to the first day, made the third commandments refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. At ang Katoliko din, inaamin nila na sila din ang nagdeklara na ang linggo, ito yung Lord's day. While the Bible declare na ang Lord's day is the Sabbath day. Okay, naintindihan natin. Ito pang referensya ating babasahin. Ito, mga aklat ito ng Katoliko na ating ginagamit ngayon. Now, the authority of the church could therefore not be bound to the authority of the Scripture.
Because the church had changed the Sabbath to Sunday, not by the command of Christ, but by its own authority. Canon and Tradition, page 263. Na mapapansin ninyo? At ito yung turo ng Katoliko ngayon. Malinaw yan. Na ang otoridad ng Iglesia, hindi ito magpailalim sa otoridad ng Biblia. Ano ang paniwala ng Katoliko ngayon? The church is above the Bible. Pero pagbabasahin ninyo yung sulat ni Pedro, ang lahat ng mga tao ay katulad ng damo. Ang damo nalalanta. No? Pero ang salita ng Diyos, ang damo nalalanta. Pero ang kasalita ng Diyos mananatili ito magpakailanman. The Catholic Church, alam niyo yung church mga kaibigan, ito ay composed of people. Ang church, sila yung tinawagan ng Diyos mula sa kasalanan papunta sa kabanalan. Pero ito yung mga taong makasalanan, dinala nila sa iglesia para magiging banal. Pero ang kanilang standard para sila magiging banal, walang iba, ang ating Holy Bible. Ang kautusan ng Diyos, ito yung katotohanan na magbabanal sa iglesia. Ang attitude sana natin, the church must be our standard of holiness rather than the church. Pero ang ginagawa ng iglesia na ito, hindi siya magpailalim sa otoridad ng Scripture. Mapapansin mo, babasahin natin uli, no? The authority of the church could not be bound to the authority of the Scripture. Because the church had changed the Sabbath to Sunday. Anong dahilan? Bakit hindi sila magpailalim? Sapagkat binago nila ang Biblia. Anong pagbabago? Ang Sabado ng Diyos, binago nila papuntang Linggo. Not by the command of Christ, but by the authority of the church. Okay, isang kamangha-manghang katotohanan, pero ating natutunghayan ngayong gabi, at sana dito ninyo matutunan na ang araw ng Linggo, wala pala itong basihan. Abangan ninyo ang aming talakayan sa aking kapartner. Itatalakay namin sa sunod na talakayan ang tatak ng hayop at tatak ng Diyos. Makakaroon tayo ng comparative study. Abangan ninyo sa aming mga website sapagkat aming matutunghayan ninyo ang talakayan namin. Sapagkat sa Biblia, ang tatak ng hayop ay ang araw ng Linggo. At amin niyang patutunayan sa Biblia at referensya. Ating dito sa pasunod nating referensya, in 1895, si J.F. Snyder, Bloomington, Illinois, USA, wrote to Cardinal Gibbon. Sumulat siya kay Cardinal Gibbon, si Snyder, asking this question: Does the Roman Catholic Church claim the act of changing the observance of Sabbath, the seventh day to the first day of the week as the mark of her ecclesiastical power? Ito yung tanong ni Snyder. Ito yung sagot ni Cardinal Gibbon through his chancellor. Ito yung sagot niya, no? Titingnan ninyo yung sagot. Of course, the Catholic Church claimed that the change was her act. It could have been otherwise, as none in those days would have dreamed of doing anything in matters spiritual and ecclesiastical and religious without her. The act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matter. Inaamin ba nila? Sangayon sa sulat ni Cardinal Gibbons, inaamin na kung hindi sa kanyang kapangyarihan, hindi mababago. At ang pagbabago, ito yung patunay na ito ang kanyang marka. Ano ang marka ng iglesia na ito? Sunday is the mark of His authority. Ating pag-aralan ngayon, ang Sabat, mga kaibigan. No, Sabat, a Hebrew word signifying rest. Kasi rest yan. No? Pahinga. Kapahingahan ang Sabat. Sunday was the name given by the heathen to the first day of the week because it was the day on which they worship the sun. Alam ninyo kung bakit pinipili ng mga pagano ang unang araw? In honor of the sun, of their sun god. At pinipili nila yung Sunday. Ang unang araw ng ang mga pagano kasi pag sikat ng araw, sumasamba yung mga pagano. At pinipili nila na sa unang araw ng linggo, ito yung kanilang initinit talaga, ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba sa kanilang Diyos na araw. Sapagkat ang mga pagano, sumisimba sila sa Diyos na araw. Ang dating, si Constantine the Great, dating pagano siya, pero nag-convert to Christianity. Gusto niyang baguhin
ang Sabado sa linggo sapagkat mahalaga sa kanila ang araw ng linggo. Ito pang patunay. No? The sun was a foremost god with hidden dam. The sun was worshipper. The sun has worshippers at his hour in Persia and other land. There is in truth something royal kingly about the sun, making it a fit emblems of Jesus. The Son of Justice hints that church in this country would seem to have said, keep that old pagan name. It shall remain consecrated, sanctified, and thus the pagan Sunday dedicated to Balder become the Christian Sunday sacred to Jesus, the Catholic world. March 1994. Ito yung mga kadahilanan kung bakit pala binago nila sa Sunday. Sapagkat ang kanilang pagtingin sa sun, no? Ang kanilang pagtingin sa araw, nag-umpisa pala yun sa Persia, ang pagsamba nila sa araw. No? At mapapansin nyo, there is in truth something royal kingly about the sun. Nang tinitingnan nila ang araw, mayroong larawan ng isang hari. Parang hari ang pagtingin nila sa araw. At tinitingnan nila itong emblem, simbolo kay Jesus Christ, na Son of Justice. Maganda din ang kanilang paliwanag, no? Since the church in this country would seem to have said, keep the old pagan name. Ito yung mga kadahilanan na binago nila. Pero nag-umpis ang origin pala, pagan in nature. It should remain consecrated, sanctified, and thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, become Christian Sunday. Sacred to Jesus, the Catholic world. Ito yung mga libro nila. So ating binabasa lang natin ang mga referensya, hindi po ito amin. Kung di, ito pong patunay, kinuha namin ang mga referensyang ito para inyong maintindihan. Ano ang mga kadahilanan kung bakit ito nababago? Pero hindi po ito binabago ng Diyos. Mga kapatid, tatanungin ko kayong gabi, gaano ba kahalaga ang inyong pagsunod sa Diyos? Ano ba kaimportante sa inyo ang salita ng Diyos para sa inyong paglilingkod? Kung mahalaga sa inyo ang pagsalita ng Diyos, ito po'y nangangahulugan, mga kapatid, sa inyong kaligtasan. Kung hindi ninyo pahalagahan ang salita ng Panginoon, wala nang ibang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Kaya nga naman ang katotohanan na ating pinapahayag ngayon, hindi kayo saktan. Kung dinais namin kayong, sabi ng Panginoon, magsialis kayo sa Kanya, bayan ko. Kung kayo tunay na bayan, hanapin ninyo ang katotohanan. Maring ang aming talakayan ngayon, ito'y pagmulat lamang sa isang katotohanang bago para sa inyo. Pero nagnanais kami na inyong saliksikin ang malalim na pagsaliksik upang malaman ninyo ang katotohanan. Dito tayo, dalawa na lang tanong ang ating tatalakayin ngayong gabi at magtatapos tayo. Bakit nangyayari ang ganitong pagbabago na ang batas ng Diyos babaguhin sa batas ng tao o batas ng relihiyon? Pangalawang tanong, mayroon po bang hula sa Biblia na mayroong isang kapangyarihan na magbabago sa batas ng Diyos? Ang dalawa nating tanong, sasagutin ito isa-isa sa Biblia. Prophecy revealed that Satan would attempt to change God's law. Si Satanas, gagamitin niya ang mga relihiyon, paano mababago ang relihiyon. Gagamitin niya ang relihiyon, paano mababago ang Sabbath to Sunday. Isa lang ang kadahilanan kung bakit binago ito ni Satanas. Nais niyang putulin ang relasyon sa Diyos at sa tao. Saan ba natin mababasa na mayroong kapangyarihan na magbabago sa batas ng Diyos? Mababasa natin ito sa Daniel 7:25. At siya ay nagbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping babaguhin ang panahon at kautusan. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Kapag babasahin ninyo itong talatang ito, mayroong titingnan ninyo yung background sa chapter 7 ng Daniel. Ito po'y isang kapangyarihan na lumalabas mula sa pagan Rome. No? Mamaya ating ipapaliwanag yan. At itong maliliit na sungay, sapagkat ang kapangyarihan ito, maliit na sungay, lumabas galing sa 10 sungay. At siya po'y nagsasalita laban sa kataas-taasan. Bakit nagsasalita siya sa laban sa kataas-taasan? Pertaining spiritual
matters ang kanyang atake. Lilipulin niya ang mga banal ng Diyos. At kanyang isiping baguhin ang panahon at kautusan. Ano ba itong panahon at kautusan? Itong Sabbath and God's law. Ang Sabado, ito po yung mga panahon na hiningi ng Diyos sa tao na ipangilin. Pero babaguhin niya yan from Sabbath to Sunday. At yung kautusan na ang Sabbath nasa ika-4 na utos, binago niya, nilagay niya sa ika-3 utos. Ang ika-2 utos, inalis niya, at ang ika-10 utos, hinati niya sa 2. Ito po yung pagbabago na kanyang ginagawa. At ang kapangyarihan nito, ano yung ating natutunan? He think to change times and laws. Babaguhin, he think to change, kapagkat hindi niya mababago. Mayroon pa ring bayan ng Diyos na mananatiling mangingilin sa kanyang mga kautusan. Ating kilalanin itong kapangyarihan na binabanggit ni Daniel. Katulad din ito sa kapangyarihan na binabanggit ni Apostol Pablo. Kapag ating babasahin ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:3, ito po yung nakasulat. Huwag kayong padaya sa kanino man, sa anumang paraan. Ano rin gagawin daw natin? Huwag kayong padaya. Sapagkat ito'y hindi darating maliban dumating muna ang pagtaliwakas. At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan na sumasalangsang, nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos at sumasauso na samba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Alin sa kapangyarihan ngayon ng religious power, religious and political power na mayroong kapangyarihan na tinatanyag niya ang kanyang sarili na tulad sa Diyos. Na sinabi niya, mayroon siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan ng makasalanan, humingi ng tawad sa kanya. At siya ay magpapatawad sa mga nagkakasala. Siya po'y nakaupo sa templo ng Diyos at tinatanyag niya ang kanyang sarili na tulad ng Diyos. Alam niyo, mayroon siyang sombrero dati, ngayon hindi na niya ginagamit. At yung sombrero niya mayroong sulat, Vicarius Pilidae. Ang ibig sabihin niya, Vicar of the Son of God here on earth. Siya ang ibig sabihin ng Vicarius Pilidae. Siya po'y kahalili ng Diyos sa lupa. Pero mangyayari ba ng Diyos mayroong kahalili? Hindi yan totoo, kaibigan. Sino ang kapangyarihang ito? Atin itong mamaya ating pag-aralan. Atin po munang unawain. Bibigay ko sa inyo ang background kung bakit sinusulat ito sa Daniel 7:25. No, ating unawain ang aklat ng Daniel, ang simpleng paraan. No? Ano ba itong aklat ng Daniel? Alam niyo, pagbabasahin ninyo yung aklat ng Daniel, mahirap po ninyo maunawaan sapagkat mostly sa mga sulat, mga chapter ng aklat ng Daniel, nakasulat ito sa pamamagitan ng mga simbolo. At kung hindi mo pag-aralan ang mga simbolo, hindi mo ma-interpret ang tamang kahulugan. For example, dito sa ating pag-aralan ang Bible prophecy symbol, kapag magbabanggit ang Biblia ng tubig o dagat, ito po yung nagsimbolo ng mga tao. Ito po yung pag-unveil sa prophecy, sa symbols, mababasa po natin yan sa Revelation 17:15. Kapag magbabanggit ang Biblia na hangin, ang kahulugan po niyan ay digmaan o paglusob o God's judgment. Mababasa po natin yan sa Jeremias. Marami pang mga talata, ang importante ko lang binabanggit ngayon. Pero kung gusto ninyong makuha ang lahat sa mga talata sa Bible symbolism, siguro ilalagay namin sa mga website at sa mga susunod naming talakayan, matutunan ninyo mga Bible symbolism. No, sa Jeremiah 49:36 at saka 37. Ang hangin, ito po yung mga gera. Kapag magbabanggit ang Biblia ng aklat ng Daniel ng hayop, ito po'y tumutukoy sa mga kaharian o mga hari. Kapag magbabanggit po siya ng sungay, nabasa natin yung 7:17, sa 7:24, kapag magbabanggit ang Biblia ng sungay, ito po'y nagbabanggit din ng kaharian at mga hari. No, ating pag-aralan ngayong gabi, sapagkat pagtitingnan ninyo yung 2 at saka 3, humihip ang 4 na hangin ng langit sa malaking dagat. Nang humihip yung 4 na hangin doon sa malaking dagat, ay lumabas ang 4 na hayop. Ano ba yung hangin nating binabasa kanina? Ito po yung mga gera. Saan ang gagaling yung Galing sa langit yung hangin. So nagkakaroon ng paghihip doon sa dagat at lumabas ang hayop.
Anong hayop ang lumabas? Kagating babasahin yung chapter 11, mabibilisin lang natin ito sapagkat ang aming ipapaliwanag dito yung sungay. Kasi siya yung nagbabago sa kautusan. No, ang unang lumabas yung hayop ay ang leon na may 2 pakpak. At ang pangalawang hayop, kasunod na lumabas doon sa leon, ay ang uso na mayroon siyang kinagat na 3 tadyang. Ito po yung mga kaharian, ha? At ang pangatlo ay ang leopardo na mayroong 4 na ulo at 4 na pakpak. At ang pang-4 na kaharian, ito yung tinatawag ni Daniel na terribling hayop. Hindi niya mapapaliwanag ang pangalan, pero ang kanyang description, mayroon siyang 10 sungay, no? At mayroong mga ngipin na bakal. No, ano ba itong mga ito? Sa kasaysayan, kasi ang prophecy, mapupulpil ito sa history. Ang hula sa Biblia, mapapatunayan yan sa kasaysayan. So, nang nagkakaroon ng gera sa kapanahunan ni Daniel, nagkakaroon ng mga empire. Kaya ano bang kahulugan nitong leon na mayroong 2 pakpak? Nung dahilan sa malaking mga gera sa kapanahunan ni Daniel, lumabas ang mga malalaking imperyo sa sanlibutan. No? Ito yung mga malalaking kaharian na namamahala, namumuno sa buong sanlibutan. Ano itong leon? Ano bang sinisimboluhan? Ano bang kaharian ito? Ito yung Babylonian Empire. At ang Babylonian Empire, nag-umpisa ang kanyang paghahari sa 605, natatapos ito sa 538. Ang pagbilang ng panahon noon, before Christ, mula pataas, pababa sa BC. No? 665 natatapos sa 538. At ang kasunod na bumangon na imperyo pagkatapos sa Babylonia ay ang Medo-Persia. Ang Babylonia noon, yun yung Iraq noon. Ang Medo-Persia ngayon, ito yung Iran. Kaya nga, mayroon ng gera noon, Iraq at saka Iran. Narinig niyo yung mga gera. Yun, dati na silang mga malalaking imperyo. Ang Medo-Persia, nag-umpisa ang kanyang paghahari sa 539, natatapos naman siya sa 331 BC. At ang hari dito, 2, kaya nga tinatawag itong Media at Persia. Si Dario at si Zero, mag-angkel sila. At yung uso na nagkagat ng 3 tadyang, ito po ang 3 malalaking bansa na tinalo nila bago sila nagiging empire, ang Lydia, ang Egypt at saka Babylon. Nung natalo niya yung Babylonia, ay nagiging Medo-Persia na ang namamahala. Now dito tayo sa pangatlo, ito yung pangatlong kaharian, ang kasunod sa Medo-Persia na humahawak sa buong sanlibutan, ang Grisya, at ang nangunguna dito si Alexander the Great. Bakit ang larawan dito sa Grisya ay 4 na ulo at 4 na pakpak? Sapagkat within 10 years of fight ni Alexander the Great, naggapi niya ang buong sanlibutan, pati ang Medo-Persia, nagiging empire siya, ay hinahamon niya ang buong sanlibutan, wala nang lumalaban sa kanya. Pero habang within 10 years sa kanyang kingship, nalulong siya sa pag-inom ng alak, isang araw, natumba siya sapagkat na-heart attack siya sa kanyang pag-inom ng alak. At ang kanyang kaharian, na Grisya, nahahati ito sa 4. Sapagkat wala ang tagapagmana ang kanyang kaharian, namatay si Alexander the Great na walang anak. So hinati ng 4 na mga general, no? Sila ni Cassander, si Ptolemy, si Seleucus, at saka mayroon pa yung isa, no? Si Ptolemy. Mapapansin niyo, yun yung mga general niya, mapag-aralan ninyo yun sa history. At ang 4 na mga pakpak, ito yung swiftness, ito yung paano kabilis nila natalo ang mga kaharian at sila nagiging imperyo. At kasunod na empire na bumangon sa Grisya, wala na pong ibang empire sa kasaysayan na lumitaw na nagiging malaking imperyo, walang iba ang Roma. Ang Roman Empire, nag-umpisa yan sa 168 BC hanggang 776 AD. At itong imperyong ito, na mula BC hanggang AD, sapagkat nang pinanganak si Jesus Christ, ang Israel nagiging colony na ng mga Roman Empire. Now, napapansin ninyo, kaya nga itong ika-4 na hayop na lumabas, ito yung nagsimbolo sa Roman Empire. Now, pero ating pag-aralan nito,
ito yung Roman Empire. No, nakikita ninyo natin itong apat na hayop, ating titingnan sa screen. Ito ang Babylon, Medo-Persia, Grecia at saka Rome. Pero ang kasunod na ating pag-aralan si Daniel City, ang paglalarawan ni Daniel sa hayop na ito at sa kanyang sungay. Ating babasahin. City, versikulo 7 hanggang 8. Pagkatapos dito ay nakita ako ng pangitain sa gabi, narito ang ikaapat na hayop. Kakilabot at makapangyarihan at totoong malakas, na may malaking mga ngiping bakal. Ang simbolo ng Roma sa Daniel 2 ay kahariang bakal. Nananakmal at naluluray. At niyuyurakan ang kanyang mga paang na labi. At kakaiba sa lahat na hayop sa una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Now, ang description sa Roma na empire, mayroon siyang 10 sungay. Aking pinagdilidili ang mga sungay. At narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti sa harap niyaon ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot ng mga ugat, at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng dakilang bagay. Ito mga kapatid, nais ko sa inyong ididiin ang hayop na ito. Nang pagpapansinin ninyo sa sulat ni Daniel, ang nakakuha sa kanyang pansin ang hayop na ito sapagkat kakaiba, terrible na hayop pero mayroong 10 sungay, at binabanggit sa nang tiningnan niya ang sungay, 10 yun, mayroong lumabas na bagong sungay nang nanggagaling sa 10, at yung 3 dati na sungay, natanggal yung 3 ang natanggal, 7 na lang ang natira, yung isang sungay na maliit, nagiging 8 sungay. Ating pag-aralan ito mga kapatid, at sabi niya dito sa 17, ano bang simbolo sa mga hayop na ating pinag-aralan? Ang dakilang hayop na ito, ng 4, ay 4 na mga hari na magbabangon sa lupa. Kaya nga yung 4 na hari, yung Babylon, Medo-Persia, Grecia, Rome. Pero dito tayo ating pag-aralan, anong simbolo noong sungay after Roman Empire? No? Ang Roman Empire, mababago, ito yung pagbabago from Roman Empire na magiging divided kingdom of Europe. Ating pag-aralan ito. At kailan ito nababago? Ito po ang tala sa 476, ang dating pagan Rome, kanyang sinusurrender ito. No, na nagiging itong Christian Rome, at mamaya ating pag-aralan sa 476 na di-divide ito. At ito ating babasahin itong 24 tungkol sa maliit na sungay. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang magbabangon. At isa'y babangon kasunod nila. Kasunod sa 10, mayroong isa pang babangon na siyang magiging kakaiba kaysa una ng kanyang ibabagsak ang 3 hari. Now, ating pag-aralan, nakikita ninyo ang 3 sungay, bababagsak, pagbabangon yung maliit na sungay. Ating titingnan uli sa screen ang sungay nitong itong hayop nating napag-aralan. Ang hayop, ito yung Roman Empire. Pero itong 10 sungay, ito yung 10 na magiging hati, ang Roman Empire, magiging hati ito sa 10. At itong maliit na sungay na babangon, ito yung sinusulat niya sa 25, siya ay magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Ang kanyang atake hindi political but religious. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at kautusan, at siya ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Ating titingnan ngayon, ano bang sinisimboluhan ng mga kaharian yung 10 sungay? Ang 10 sungay ay ito sa kasaysayan. Ito yung titingnan natin sa screen, ang 10 mga bansa na bumangon after the Roman Empire. At ito niyon ngayon yung European, ang Western Europe, ang mga bansa, ito yung dating Old English. Ang Alemanay, ito yung Germany ngayon. Isa sa mga sungay yan doon sa Roman Empire. Ang Burgundians, ito yung Switzerland ngayon. Ang Franks, ito yung Pransya. Ang Lombard, ito yung Italy. Ang Saxon, ito yung England. Ang Suebi, ito yung Portugal. Ang Visigoths, ito yung Spain. At yung 3, ang Heruli, Vandal at Ostrogoth, na-erase ito sa kasaysayan sapagkat nang subibol ang Vatican of Rome. Tandaan niyo, nang lumabas sa Italy ang Vatican of Rome, kaya nga ang Vatican of Rome tinatawag niyan a city within a city,
sapagkat mayroon ng kaharian ang Italy, pero sa loob ng Italy mayroong maliliit na sumibol na isang sungay. At ito yung binabanggit sa aklat ng Daniel, nang sumibol ang maliit na sungay na ito, ay nabagsak ang 3 sungay. Ano itong 3 sungay ang bumagsak? Ito yung Heruli, ang Vandals, at saka Ostrogoth. Hindi na ito nag-exist ngayon. Bakit? Sa anong kadahilanan? Nang sumibol ang Vatican of Rome, ang lahat na 10 sungay nagpailalim sa kanyang kapangyarihan. Kasi yung 10 ang kanilang power, political power. Pero nung sumibol ang Vatican of Rome, iba ang kanyang kapangyarihan sa kasama niyang mga sungay. Kasi ang kanyang kapangyarihan, religio and political power. Kakaiba siya. At lahat ng mga sungay nagpailalim sa kanyang kapangyarihan, pero mayroong 3 na hindi magpapailalim, at ito yung mga Aryan religion. Pag-aralan ninyo, i-research ninyo yung mga reliyon ng mga Aryan, at sila yung hindi magpailalim sa kapangyarihan, at ito yung dahilan na ang isang emperador sa Roma, nagbigay siya ng kasundaluhan sa Papa ng Roma at nilusob ang 3 mga bansa na hindi nagpailalim sa kanyang kapangyarihan. At dito, namamayagpag ang Roma at binigay ang dating pagan Rome, nagiging papal Rome. Kaya nga sabi niya dito, and there in this horn were eyes like an eyes of a man, and mouth speaking pompous word. Kakaiba ang kanyang mga sinasabi. Nagsalita siya ng blasphemy. He shall be different from the first one, and shall subdue 3 kings. Kakaiba siya. Bakit? Ang dating mga sungay na sumibol, binagsak niya. Mas makapangyarihan siya kahit siya'y maliit na sungay. Mapapansin ninyo, mayroong 5 pag-aaral tayo. I-review natin itong maliit na sungay. Itong Vatican of Rome. Arose among the 10 horn. Itong Vatican of Rome, lumabas siya kasunod sa 10 sungay. Nung nagkakaroon na ng division of Roman Empire unto 10 kingdoms, hindi siya kasabay na sumibol, kundi kasunod siya na sumibol. Sabi niya, arose after the 10 horn, after the Roman breakup. Different from the 10 horn, not just political power, but religious. Malinaw yan. Pang-4, displays 3 kingdoms ability to make war. And eyes like a man, symbols of human wisdom or intelligence. Nakukuha ninyo? Ating pinag-aralan, ating kinikilala sino ang hayop na ito. Siya ay nagbabadya laban sa kataas-taasan. Ang kapangyarihang ito yung sinasabi ng Biblia, na kapag lalabas ang kapangyarihang ito, siya yung nagbabadya na laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang banal ng kataas-taasan, pinatay niya ang mga banal. At kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. At ating napag-aralan, sinong kapangyarihan ang nagbabago? Ang Catholic Church of Rome. Mapapansin ninyo, ang pangalan lang itself, the name itself of the church is from Rome. Ang dating pagan Rome, dala-dala niya, Catholic Church of Rome. Mapapansin ninyo, yan ang ating pag-aralan ngayon. Ano ba yung ibig sabihin ng lilipulin niya ang banal ng kataas-taasan? Mayroon po tayong referensya, ating babasahin ito. Atin po itong mabasa sa Prompta Bibliotheca sa volume 6, page 25 to 29. Ito yung nakasulat, nang lumabas ang kapangyarihan ng papal supremacy, yung papal power of Rome, sabi niya, this is a picture of relentless persecution. It is conservatively estimated that during the Middle Ages, 50 million martyrs were put to death by the papal swords. The Inquisition was both the creation and tool of papal power for exterminating heretics. Alam niyo yung nagiging makapangyarihan itong Santo Papa sa Roma. Mayroon akong libro na nababasa. Ang dating Roma, siya ay pagan Rome. Pero nang nag-convert si Constantine doon sa Christian Rome, ang impluensya ni Constantino lumawak sa buong kaharian na wala nang naniniwala sa paganong paniniwala. At
ang pagdating pagano, kusa itong sinurrender ng pagano na sila'y naniniwala sa pagiging Kristiyano. Pero nung nagiging Kristiyano ang Roma, ang Papa sa Roma, binigay ang kapangyarihan ng pagan Rome to papal Rome. Pero nung nagiging makapangyarihan ang papal Rome, nagiging persecuting church ito. At nang habang umupo sa kapangyarihan ng Papa sa Roma, ito yung mga historia na nagsasabi umabot ng 50 million ang kanilang pinatay sa panahon ng kanilang kapangyarihan. Ano katagal ang kaniyang paghahari? Siya ay magbibigay sa kanilang kamay ng hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Kung mayroon kayong NIV na version, yung mga footnote, pag mababasa ninyo yung 25, mayroong footnote doon sa baba. Ang isang panahon, that is equivalent to 1 year. Ang mga panahon, equivalent to 2 years. And a half of time, equivalent to half year. At pag itutotal ninyo, ang paghahari ng Santo Papa, umaabot ito ng 1,260 years. 60 days. Now, paano ito nagiging years ang pamamahala ng Santo Papa? Sapagkat pag-aralan natin ang prophecy, pagbabasahin natin yung Ezekiel 6 at Numbers 14:34, may mga prinsipyong napapaloob paano natin interpret ang mga hula sa Biblia. Ito po, ang 40 araw, bawat araw ay pinakataon aking itinakda sa inyo. No? Ang bawat araw ay pinaka-isang taon. So, bawat taon pala sa propesya, ang fulfillment 1 year. Now, ating babasahin dito sa 13:34, 40 taon, ang bawat araw, isang taon. So, ito yung pag-interpret sa prophecy, paano natin mapag-aralan ng malinaw ang prophecy. Ito pala yung fulfillment. Na, ganun yan. Kaya nga, ang itong 1,260 days equivalent to 2,260 years. Kailan ba nag-umpisa ang kapangyarihan ng Papa? Ito yung ating referensya. The legacy recognized supremacy of the Pope began in 538 AD. Kailan nag-umpisa? 538 AD. When there went into epic of decree of Emperor Justinian, making Bishop of Rome head over all the churches, and defender of doctrine, and the connector of heretics. Napapansin ninyo? Sino ito si Justinian? Ito yung emperor ng Roma. Ibinigay na ang imperyo ng Roma to the full power na epektibo noong 538 na siya na ang head over all the churches. Defender of doctrine. At corrector of heretics. Bakit nagiging corrector of heretics ang Papa sa Roma? Kasi ang hindi magpapailalim sa kanilang relihiyon, papatayin nila. Malinaw yan. Alam mo, yung sa panahon na yan, yung nangingili ng araw ng Sabado, hinuhuli nila, kinukulong. At hindi lang kinuhuli, kinukulong, pinapatay nila yan. Nagkakaroon ng history of persecution. At ang tala sa kasaysayang ito, tinatawag ito sa the Dark Ages of History. No? Ito yung Middle Ages the Dark Ages of History. Bakit? Nang umupo ang Santo Papa sa Roma, milyon-milyon ka mga tao ang pinatay. Na walang awa. Anong kadahilanan? To eradicate heretics. The Inquisition of Heretics. Pagbabasahin ninyo yung Inquisition, yan yung kasaysayan paano nila pinapatay ang mga Christian. Sino yung mga Christian? Yung nangingili ng Sabado. Pinatay nila nung diniklara nila ang linggo na opisyal ng pagsamba. No? And I saw one of this head, and it shall had been mortality wounded. Nasugatan ito, pero naggumaling yan. Kailan ba nasugatan ang hayop na ito? Ay sa 1798. Mamaya ating pag-aralan. No, ano ba itong nangyayari sa 1798? In 1798, the Berthier made his entrance unto Rome, abolished the papal government, and established a secular one. The Encyclopedia Americana, 1941. Ito yung referensya natin. Kailan naghinto ang kapangyarihan ng Papa? 1798. At ang Papa sa kapanahonan noon, si Pope Pius VI. Bakit dinakip ito ni General Berthier sa utos ni Napoleon Bonaparte? Sapagkat ang paniniwala ni Napoleon Bonaparte,
mangyayari na magiging ma-unite niya ang Europe at gusto niya itong angkinin ang buong Europe na magiging siya ang magiging leader. Pero yung kanyang Declaration of Independence, kasi lahat ng mga kaharian o mga sungay sa Europe nagpailalim sa Papa, nag-declare siya ng independence, at yung independence na declaration niya, isang kadahilanan na hindi niya ma-unite ang Europe kapag mayroong Papa sa Roma. Kaya inutusan niya si General Berthier na hulihin ang Papa sa Roma, dinala, kinulong, at sa taon na yan, sa 1798, namatay si Pope Pius VI sa kulungan. At pagkatapos noon, wala nang Papa na nadideclare. At nung ang revolution ni Napoleon Bonaparte, naglas lang ito ng 3 years and a half, sa Rio River ay natatalo sila sa digmaan. At lumabas ang Amerika sa kanyang kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng gera, dinideklara niya ang freedom of religion. Ating babalikan mga kaibigan, itong persecution na ginagawa ng maliit na sungay. Ating nababasa kanina na siya lilipulin niya ang banal ng kataas-taasan. Paano ba ito nangyayari? Itong arena ngayon ng Rome, makikita ninyo sa screen. Itong arena ngayon, mayroon pa itong rimin ngayon. Dito nila pinapatay ang mga Christian na nangingilid ng Sabat. Sa panahon ng gabi, ginagawa nilang posted, tinatali nila sa kahoy at sinisindihan nila ang mga patay, mga tao na mga Christian buhay, at hanggang mamatay ang mga Katoliko ay nanunood sa kanila. Ito yung mga nangingili ng Sabat na sumusunod sa kautusan. At ang mga iba na mga Christian ay ipapakain nila sa leon. At tinitingnan nila at ang tawag sa kanila sila yung mga heretics, sapagkat hindi sila naniniwala sa doktrina ng iglesia. At mayroon pa silang paraan sa pagpatay na kanilang tinatali, pinapana nila ito ng mga buhay hanggang mamatay. At mayroon pa silang ibang paraan na habang nakatali ito sa kahoy, kanilang binabatak ang kahoy na kanilang hatiin ang katawan. Ito yung pamamaraan, pero ito yung pinakamatinding paraan ng kanilang pagpatay. Makatingin ang kanilang kamag-anak na yung ama ng kanilang pamilya ay bubuksan nila ang tiyan, palabasin nila ang bituka, ipaikot nila hanggang mabubunot lahat ng bituka ng tao hanggang siya mamatay, na napanood ng kanilang mga anak at asawa. At kung sasabihin ng isang papatay na ayaw ko na, alam niyo yung mga sundalo nila, ang hawak dito crucifix lang. Tatanggapin lang nila ang doktrina ng Katoliko. At ito yung dahilan na ang mga Kastila pumupunta sa ating Pilipinas to Christianize Philippines sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. At alam niyo kung bakit ang mga simbahan mayroong mga batingtingan sa panahon ng Kastila, sapagkat ang mga Pilipino noon, araw na magbatingting ang simbahan, kailangan lahat ng mga Pilipino pumupunta sa simbahan. Pag hindi sila pumupunta, latiguhin sila. Ito yung panahon ng Dark Ages, no? Panahon ng pamamahala ng Santo Papa sa Roma. Kaya nga, pero yung mga pare, may mga clergy sa Roma na nagprotesta dahil nang nabasa nila ang Biblia, katulad nila ni John Hus, ni John Wycliffe, ni Martin Luther. Sila po'y nagprotesta sapagkat nababasa nila na ang kautusan ng Diyos hindi mababago. Nababasa nila na the righteous shall live by faith. No, kaya nga sila po itong nangunguna sa pagprotesta. Kanilang pong pinoprotesta ang gawain ng simbahan sapagkat hindi po ito tama. Hindi po ito sang-ayon sa Diyos. Kaya nga sumibol ang Protestant Church. Ang sinong nangunguna? Mga pari ito na lumalaban sa pamamahala ng Papa. No? Itong ating picture na nakita ngayon, ito bago ito. Si John Paul II. Pero napapansin ninyo si John Paul II, pagbabasahin ninyo yung Inquisition, itatype lang ninyo yung word na Inquisition, lalabas yung word, pero may mga article dyan na inyong mababasa na si Pope John Paul II, humingi siya ng apology, public apology. Ano sabi ni John Paul II? Alam niyo ang papang ito, matalino ito. For 2,000 years, ang mga papa sa Roma, bagamat sila ay nagiging worldwide influential man, pero ang mga papa hindi nakapasok sa Holy Land sa Israel. Sapagkat kung tatanungin ang papa, sinong pumatay kay Kristo, sasabihin nila, ang mga Hudyo. Kaya nga ang mga Hudyo galit sa Santo Papa. Pero ang papang ito,
nang tinanong siya, sino ba ang pumatay sa mga Hudyo? Sino ba ang pumatay kay Kristo? Sinasabi niya, hindi po ang mga Hudyo ang pumatay, kundi tayong lahat na mga tao sa buong sanlibutan ang pumatay sa ating Panginoon. At nung sinabi yun niya, nagiging tinanggap siya sa Holy Land. No? At ang kanilang pinakahari ay nakapasok siya sa linggo na yon, nang dineclare niya na hindi ang mga Hudyo ang pumatay. No? At ito pong mga dahilan na ang mga nagkakaroon ng mga lupa, mga katedral, ang mga Katoliko sa Holy Land. Na mapapansin ninyo, itong isang patunay ito, bakit humingi ng public apology ang Santo Papang ito? Sapagkat nalalaman niya na ang kasamahan niyang Papa, sila ang responsable sa milyon-milyon ka mga taong pinatay nila sa Dark Ages. Sa kasaysayan, mayroong 50 million na mga Christian ang kanilang pinatay. No? Sa Biblia, tanggapin kaya ito ng Panginoon ang ganitong uri ng pagsamba kahit wala sa kautusan? Ito po ang ating huling pag-aralan ngayon at ito po yung nakakalungkot. At itong sinasabi ng talata, ito po'y sinasabi sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ating babalikan ngayon mga kaibigan yung salita araw ng linggo. At ito yung nakakalungkot. Ako'y nalulungkot mga kapatid. Sapagkat nung sumibol ang Protestant churches, nag-umpisa na sana sila sa gawain ng katotohanan. Bakit nagprotesta sila sa gawain ng maling gawain ng Santo Papa? Pero alam ninyo, yung Sunday na binabago ng Santo Papa mula sa Sabado, ito yung nakakalungkot, tinanggap ito ng mga Protestant religion ngayon. Nakukuha ninyo? Ilan sa mga Protestante ngayon ang nangingili ng Sabat? None of them. Walang isa sa mga Protestante na nangingili ng Sabat. Maliban lang siguro sa Seventh-day Baptist. Pero napapansin ninyo mga kaibigan, mayroon bang kabuluhan kapag ang araw ng Sabado babaguhin natin ito sa linggo? Maraming mga nagsasabi, Brother John, hindi ba kahit linggo kami sumasamba, ang aming sinasamba ay Panginoon din naman? Hindi ba kami tatanggapin ng Diyos sa aming pagsamba? Maring sa isip mo tatanggapin ka. Pero paanong sinasabi ng talata na ating nababasa ngayon? Sabi ulitin natin ang talata para inyong mapakinggan. At sinabi niya sa kanila, sinong niya nagsabi? Si Jesus Christ ang nagsabi. Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo. May hula na si Isaias. Kayong mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Habang sumisimba ka sa araw ng linggo, sino ang iyong pinupuri? Ang Diyos. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit? Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaninong utos ang araw ng linggo? Ito ba'y utos ng Diyos o utos ng tao? Ito po'y utos ng tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ito po'y malinaw na talakayan ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming buhay sa hinaharap. Alam namin na mayroong mga batas na ipapasa ang ating Kongreso at ating Senado na bawal i-discriminate ang isang relihiyon. Pero po isa itong katotohanan mga kaibigan. At alam namin ang katotohanan ito. Ito'y gawain namin na aming ipapahayag sa inyo. Isa lang ang nais namin, kapatid, maligtas ka pagdating ng araw. Hatulan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kautusan. At marami sa mga tao sa buong sanlibutan, nilabag nila ang mahalagang kautusan ng Diyos. Ang Sabat na 7 araw sa Sanlinggo. Ating pag-aralan ngayon, 2 mangangaral ang tinutukoy dito sa Biblia. Ating pag-aralan itong 2 mangangaral. Ang unang mangangaral, ito po yung ang kanyang gawain, siya po'y nagsipagawa ng pagdahas sa kautusan. Ating babasahin ang Ezekiel,
22:26. Ito po, ang mga saserdote niyaon nagsipagawa ng pagdahas sa aking kautusan. Kaninong kautusan ang dinadahas niya? Kautusan ng Diyos. At nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi naglalagay sa pagkakaiba ng banal at karaniwan, kanila mang pinagmuni-muni ang marumi, ang mga tao sa marumi at malinis, at ikinubli ang kanilang mga mata sa araw ng Sabat, at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Nagtuturo ba ang mga taong ito sa Sabat ng Panginoon? No, hindi. Ikinubli nila ang tamang Sabat ng Diyos. At sino itong mga taong ito? Ang mga saserdote niya. Ang mga pari niya nagsipagawa ng pagdahas. Hindi lang mga pari ang gumagawa ng pagdadahas sa kautusan ng Diyos. Pati ang mga pastor, karamihan sa mga pastor. May mga pastor na may mga anti-Sabbath pastor na kapag mapakinggan nila yung word na Sabbath, ay sasabihin na nila ang membro, wag kayong makinig sa aral ng Sabbath. Aral ng demonyo yan. Pero hindi yan totoo, kaibigan. Maring ang nangingilin ng Sabat pinakamariit na grupo sa society. Pero ito po yung sinasabi ng Biblia na maliit na daan na kapag papasukan mo, patungo ito sa buhay. Ano naman ang isang mangangaral? Na kanina gumagawa ng pagdahas, nilapastangan ang Diyos at nilihim ang Sabat ng Panginoon. Pero yung pangalawang mangangaral, makukumpara mo ang dalawang mangangaral. Sino naman itong pangalawang mangangaral na sinugo ng Panginoon? At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba sa banal at ng karaniwan. Ipakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Kaya ang mga Seventh-day Adventist, mayroong turo sa marumi at malinis, hindi kami kumakain ng baboy. At sa pagtatalo, magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga kahatulan. At kanilang hahatulan at kanilang iingatan ang aking mga kautusan. Ano daw? Ang kanila nagdahas sa kautusan, ngayon kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong mga takdang kapistahan. At kanilang ipangilin ang aking mga Sabat. Na mapapansin ninyo, dalawang grupo lang, mga kaibigan, sa sanlibutan ito. Yung karamihan na tinakwil ang Sabat o isang mangangaral na nangingilin ng Sabat. Ngayong gabi, nagkakaroon na po tayo ng malinaw na kapahayagan. Nagawa na namin ang aming bahagi sa gawaing ito. Nalaman na ninyo ang lahat. Ito yung panghuli, kaibigan. Ito yung huli nating babasahin, mababasa natin sa Mateo 12:30. Ito po yung nakasulat, ito po yung sabi ng ating Panginoon. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko, nagsasambulat. Anong araw si Jesus Christ nangingilin nung siya ay nandito pa sa lupa? Sabado, kaibigan. Ano ang pangilin ng kanyang mga alagad? Araw ng Sabado. Ano ang pangilin mo ngayon sa iyong simbahan? Araw ng Linggo. Ito pong sinasabi ni Jesus, ang hindi sumasa akin, laban sa akin. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko, nagsasambulat. Ito po'y katotohanan na whosoever against me. Ang hindi kasama ko ay kalaban ko. Pero ang hindi ko kasamang nag-iimpok, siya po'y nagsasambulat sapagkat nililigaw niya ang maraming mga tao. Ano ang iyong pasya ngayong gabi, kaibigan? Maring ngayon mo pa natutunan ang katotohanan ito. Pero ito isang katotohanan, pero pag nadama mo na ang aming talakayan ngayon, ang aming paliwanag ngayon ay nadadama mong galing ito sa Biblia at mayroong katotohanan at ngayon mo lang ito naunawaan, hinihintay ka ng ating Panginoon. Nais ka bang lalapit sa Kanya at sasabihin mo, Panginoon, sa maraming mga taon ako'y nagtapat sa simbahang ito, pero ngayong gabi natutunan ko ang isang katotohanan. Ngayong gabi, aking natutunan na ako pala'y naligaw sa maraming mga taon ng aking buhay at ngayon gusto kong bagong pasimula sa paglilingkod. At kung ito ang iyong pasya, kaibigan, nais kitang ipanalangin, nais kitang dadalhin sa harapan ng Panginoon sapagkat ito'y nangungulugan na iyong bagong tuklas na katotohanan, ito po'y magdadala sa iyo sa malalim na relasyon sa iyong Diyos. Sapagkat ang Sabat na aming tinuturo sa iyo, ito po'y magdadala sa iyo sa tunay na pagkakilala sa iyong manalalang
at iyong tagapagligtas. Ito po ang ating panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa katotohanan na aming pinapahayag sa madla. Isang katotohanan na nagiging lihim ng maraming mga taon. Pero nagpapasalamat kami na sa pamamagitan ng Media Production Ministry, aming ibibigay sa kanila ang katotohanan ito na libre makarating sa bawat tahanan na naghahanap ng katotohanan. Aming hinihiling, Ama, na inyong patnubayan ang lahat naming mga ministeryong ito. Sa lahat ng mga tahanan, sa lahat ng mga tao na maabot sa aming mga DVD na ipamimigay na libre, hinihiling namin, Ama, ang inyong mga pangangasiwa. Pangungunahan ninyo ang mga anak ninyo na dadalhin ninyo sa inyong kaharian. Aming hinihiling, Ama, ang inyong pangangasiwa sa kanilang buhay na inyong tulungan sila, na kanilang maabot, malaman ang katotohanan, at turuan ninyo sila na kanilang madama ang inyong panawagan, ang kaninyong pagmamahal, na ang dahilan kung bakit mayroong ministry na ganito, sa isang kadahilanan na nais ninyo na maabot ang kanilang buhay, na sila po'y maglilingkod ng tamang paglilingkod sa inyong harapan. Maraming salamat, Ama, at alam namin na lahat naming mga kahilingan inyong binigyan ng katugunan sapagkat ito po'y aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.